I am calling the Ombudsman to investigate Marcos Jr., itong Pangulo ng ating bansa. Ilan ng Kongreso yan, pero pagdating uli sa tinatawag na General Appropriations Bill, yung gusto ng Pangulo na sinabit ni Senate, hindi dapat sana ang tatanggapin niya. Pero kung imamanggel na yan or iba-iba na ang siyempre, aangal dapat ang matino na Pangulo. Di ba? Bakit wala ito? Ito yung, halimbawa, Department of Public Works. Ano ba ang gusto ng Pangulo nung sinabit niya sa NEP? Gusto niya itong ma-address itong mga expenditures na ito na siya yung makapagpabuti sa infrastructure program. Tapos biglang pagdating ng General Appropriations Bill, wala na yung mga gusto niya. So, ibig sabihin, under the Constitution, ikaw ang Pangulo, mayroon kang power of, tinatawag na veto power. Pwede mong harangin yung mga pinaggagawa ng mga congressmen for their own benefit, which is no longer for the benefit of the people in the first place. Kasi ang Pangulo, siya yung naglalatag ng anong maganda para sa taong bayan. Pero pagdating sa kanya, pagbalik nung sinumiti niya, nawala na yung mga gusto niya. At iba na. So paano ako magiging effective na Pangulo to implement my program? Kung binago na ng Kongreso, pagdating sa BICAM, binago na lahat. Kaya kung matino ka, hindi mo papayagan na ang Kongreso ang magdikta ng gobyerno. Pagpalagad ng gobyerno. Kaya nga yung mga insertion, dapat aayawan sana ng Pangulo. Pero noong napakinggan natin si Saldico at nasabi na ininstruksyonan si Pangandaman, tapos kinonfirm nung Adrian Bersamin na nag-utos si Marcos na magsingit ng 100 billion, aba, ano nangyari sa kanyang National Expenditure Program? Siya mismo ang nag-violate, nag-giba ng kanyang National Expenditure Program. Kaya hindi matino ang gobyerno. Kung ikaw presidente, baguhin mo. Tapos, mayroon ka palang intensyon na kikita ka pala doon sa insertion mo. Kasi sabi ni Saldico, after na-insert yung 100 billion na pina-insert ni Marcos, biglang nakakuha siya ng kickback na 25 billion at binigay niya kay Marcos. Anong klaseng presidente mayroon tayo? Walang hiya kang presidente ka. Sasabihin mo, mahiya kayo, pero ikaw pala ang numero walang hiya. Oh, what kind of kaya ako nananawagan sa ating mga kababayan. Papayag ba tayo na ganyan kamagnanakaw ang isang presidente, according to Saldico, na kumukuha ng 25 billion? Maliban pa doon, mga kababayan, doon sa mga nilatag nilang insertions na hindi po nakaayos doon sa National Expenditure Program. Kasi ang na-insert sa 2025 budget ay nasa 280 billion, more or less. Ang binito lang ng ating Pangulo, 29 billion. So napakalaki yung, maliban doon sa 100 billion na pina-insert niya, mayroon pang mga ibang in-insert. At doon sa portion na yan, which went back to Bulacan, sabi ni Saldico, 52 billion ang nakalap ni Saldico na kickback at binigay niya kay Romualdez at kay Marcos. So matino ba yung presidente na ganyan, mga kababayan? Ako po'y nananawagan sa ating mga sundalo, sa ating mga pulis. Matino ba ang ating Pangulo na kumikita sa sariling pera ng mga taxpayers, sa mga naghihirap na taong bayan? Is that the kind of president? Kaya nga po, kung matino itong ating ombudsman, kasi sinasabi niya, ito, kilala ko ito, na itong ating ombudsman, at
Doon sa kanyang interview, sabi niya, wala na akong ibang hangarin, kaya ako pinilit na maging ombudsman kasi gagawin ko ang tama. So, nanawagan po kami sa iyo, ombudsman, kung naimbestigahan ang ating Vice Presidente dahil pinailan nila ng plunder, there is no hindrance for you to investigate the President. He may be immune from suit, but he is not immune from investigation. You should show to the public the accountability of the President. Kasi may nag-akusa sa kanya. Inaakusahan siya ni Saldico na hindi lamang 25 billion at 52 billion ang kinita mo kasi sa 2025 budget lang yan. What about the 2024? What about the 2023? Magkano kinita mo, Mr. Pangulong Marcos? So, bakit hindi, alam mo, sa ating proseso ng batas, pwede kang magpadala ng isang investigador sa kung saan man si Saldico, pwede mo kuhanan ng deposition si Saldico. Kung ikaw ay talagang masigasig at gusto mo talagang you go to the bottom of the corruption in the country. Kasi wala nang control over you si Marcos na-appoint ka na. Pareha lang yan sa Supreme Court Once you are appointed, you are no longer within the reach of the appointing authority. You can do your thing for the good of the people. So, yan, pwede mo imbestigan. Pangalawa, sinasabi ni Ping Lacson, hindi daw si Presidente ang nagpa-insert, kundi ginamit lang ang pangalan niya ni Pangandaman. Ginamit niya ang pangalan niya ni Adrian Bersamin. Bakit hindi mo imbestigahan itong dalawa? To go to the bottom, who is telling the truth? Is Marcos telling the truth? Or is it Adrian? Or is it Amina Pangandaman? Lalo na yung Jojo Cadiz na tumanggap ng 1 billion according to Saldico para kay McCoy. Why don't for the sake of the country, para to go to the bottom, yung pinakamataas na opisyal. Kasi sinampahan na nila kamo si Martin Romualdez. Pero hindi pa rin satisfied ang taong bayan. Sabi nila, baka si Martin Romualdez, instrument lang yan ng mastermind. Para talagang masabi na may katotohanan yung sinabi ni Marcos na mahiya kayo, dapat clean na clean siya. Pero, how can he prove that he is clean when he is not being investigated? Yung ICI na ginamit niya to investigate hanggang dito lang. Pero, it's beyond reach sa kanya. Kaya sabi ng mga tao, useless yung ICI kasi, halimbawa, si Sandro Marcos, inimbestigahan. Sabi niya nung una, I am willing to dispense the ICI to have, brought in public yung testimony ko. Pero sabi, wag na. Halimbawa, doon sa testimony ni Sandro Marcos, it was found out na totoo yung mga insertions niya at he made money out of it. Tapos, the ICI is about to file. Sasabihin ni Marcos, ay huwag niyong isali yan, anak ko yan. Saan ang katuturan ng ICI na yan? Kasi ang may control sa report at sa endorsement sa ombudsman is still the President. Siya gumawa ng ICI na yan. So, anong saysay ng ICI? Kaya nga, sinabi sa akin ni Babe Singson, akong unang nakakalap nung sinabi ni Babe Singson that he was resigning kasi ginagamit lang siya. Yung kanyang kredibilidad, ginagamit lang ng ICI. At muro-muro lang ang ginagawa ng ICI. So, yun po mga kababayan. Ilagay nyo sa pag-iisip nyo. Kayo, nakikinig, kung nakikinig kayo sa sinasabi ko, I am calling the Ombudsman to investigate Marcos Jr., itong Pangulo ng ating bansa. Dahil may aligasyon na siya ang pinakakorap. At yan ay
upon the personal knowledge of Saldico. Bakit tayo maniwala kay Saldico? Kasi pareho lang yan sa mga 5 magnanakaw. Hinold up nila yung bangko. Kasama sila lahat. Eh noong nag-run away sila, may nahuli na isa. At ito ay ininterrogate ngayon ng policeman. At sabi niya, ay ang mastermind po namin, yun si, Makoy Madriaga. Ang isang kasama namin, si Martin de Lima. Oh. Ang isang kasama namin ay si Ping Soto. Soto. So kung ikaw kasama sa nagplano at nahuli ka, hindi ba yung mga ginawa niyong plano para magnakaw, may katuturan yung sinasabi nito kasi kasama siya sa nagplano at nagnakaw. So ganoon din, kung isa sa mga magnanakaw, si Saldico, at nahuli, at siya ngayon ang nagsasabi na si Marcos ang nag-utos sa akin na maglatag ng insertion, hindi ba kakapaniwala si Saldico? Ngayon, ginugulo nila ang usapan. Wala daw AI daw yung sinasabi ni Saldico, wala daw hindi daw under oath. Hindi po totoo yan. Personal knowledge and under the rules of the Ombudsman, evidence can be had in any form. Nasa probative value na, pero para sa akin, napakataas ng probative value nung sinasabi ni Saldico. So, kung karapat-dapat na imbestigahan ito, at karapat-dapat na nandyan si Attorney Boying Rimulya, nakuha na niya yung gusto niya maging ombudsman. Ngayon, dapat makuha rin yung gusto ng taong bayan na ipakita mo sa kanila yung katotohanan. Yun po ang hinaing ng taong bayan sa ombudsman. Please investigate. Unang-una, si Saldico. Investigate Adrian Bersamin. Investigate Amina Pangandaman. Investigate Jojo Cadiz. Because ito yung magkapagsabi. Kung wala nang saysayang investigation sa Senate, yung Blue Ribbon Kasi nagpakita na ng bias si Ping Lacson. Yung ICI, wala namang saysay. Kung imbestigahan mo si Marcos, siya rin ang magde-decide kung tama ba o hindi. So it remains with the Ombudsman, mga kababayan. Yun ang last bastion of determining accountability ni Marcos Jr. Yun po ang masasabi natin ngayon.